So dito sa Field Master, automatically kung ano yung last project niya, automatic niyang ilo-load, no? So pag nakita natin dyan sa screen na nakafix na tayo, we can proceed dun sa calibrate point, okay? Okay, so dito sa calibrate point, we have two options, no? First is yung base point. Ang ibig pong sabihin nito, kung tayo po ay, kung yung ating pong base station o yung tripod natin is ilalagay natin doon sa ating reference point, ito po yung procedure na gagawin natin. Kung ang base naman po natin is ilalagay lang natin, arbitrary lang, para makakuha tayo ng magandang location, ang gagamitin naman po natin is marker point. Ang ibig sabihin po nun, yung pole natin, yun yung itatayo natin sa gagamitin nating reference station. Okay. So, for this video, ang gagamitin natin is yung marker points. Okay. So, click lang po natin itong database icon or library, point library. Then, hanapin lang po natin sa ating library kung ano yung tatayuan nating point, no? So, in this case, I will select T1. Okay. And then, makikita na natin automatically nakaload na yung T1. Then, punta na tayo doon sa ating station, which is yung T1, no? Okay, so, mas advisable, gamit po tayo ng bipod para mas accurate, no? Okay, so, i-bubble ko lang po. Okay, and then pag bubble na, click nyo lang yung measure. Okay. So, after the measure, click natin yung calculate. Okay, after calculate, click natin yung apply. And then, confirm. Right. So, after nating ma-perform yun, pwede na po tayo mag-start mag-stake out. So, ang ibig pong sabihin ng calibrate point or yung marker calibration is kung sa baga sa total station, parang yan po yung backside. So, this is very important before we proceed sa set out. Pag hindi po natin ito ginawa o nakalimutan natin, automatically po magkakamali tayo sa ating pag-layout. Okay?